Okay, solve natin itong problem na 'to. A hand-curved sample of soft saturated clay has a volume of 104 cubic centimeter and weighs 172 grams. If the oven dried weight is to be 117 grams, determine the volume of voids, void ratio, and specific gravity of soil. Okay, so para malaman natin no, kung paano natin mako-compute yung mga pinapahanap, i-write down muna natin yung mga given natin. So, sinabi diyan na yung soil sample natin, siya ay saturated. So, alam natin agad na yung kanyang degree of saturation or S ay equal sa 1 or 100%. Okay, so ibinigay din yung volume. So, yan yung total volume, okay, which is 104 cubic centimeter. Okay, so ibinigay din yung saturated weight niya, no, or yung total weight niya. Actually, mass yan. So, yung total mass niya ay 172 grams. And then, binigay din yung oven-dried weight. Actually, oven-dried mass yan, no? Sige, so yun yung mass, kumbaga, nung dry soil natin. Yan ay 117 grams. Okay? Sige, so from this given, no, again, ang mga pinapahanap sa atin, yung volume ng voids, okay, void ratio, and then yung specific gravity nung soil solid natin. Okay, sige, una nating isipin ito kung paano makukuha yung volume ng voids. Okay, from our given, meron actually tayong degree of saturation. No? So, from the general formula ng degree of saturation, it's actually volume ng water over volume ng voids. So, kung isusulat ko siya, ganun yung lagi yung pagsosolve natin. No? Ang una nating iisipin, yung general formula. Okay, ang general formula ng degree of saturation, again, ay volume ng water over volume ng voids. Ngayon, kung may value na tayo ng degree of saturation, which is 1, pwede nating masabi dito na ang volume ng voids equal siya sa volume ng water. Okay, yun ngayon yung question, pwede ba nating makuha yung volume ng water? Actually, pwede nating makuha yung volume ng water. No, so paano? Pwede nating gamitin yung formula for density ng water, which is equal sa mass ng water over volume ng water. So pwede nating makuha dito yung volume ng water kasi yung density ng water, constant naman yung value niyan. Kung tayo ay naka-gram per cc, ang value lang ng density ng water ay 1 gram per cc. Ngayon, yung mass ng water, pwede natin itong makuha kasi ibinigay naman yung total mass at saka yung mass ng dry soil. So, difference lang ng dalawa na yan, yung mass ng water. Tama. So, kunin natin yung mass ng water. So, ang mass natin ng water, it will just be yung total mass natin, tapos subtract natin yung mass ng dry soil. Tama. So, plug in natin, ang mass ng, or total mass natin ay 172 grams, ang mass ng dry soil naman natin, 117. So, pwede nating makuha ito. So, this will be 172 minus 117, it will be 55 grams. Okay, so mula dito, no, pwede na nating makuha yung volume ng water. Sige, so yung natin, density ng water, it's just 1 gram per cc or centimeter cube. Yung mass ng water natin, ito ngayon, 55 grams. Okay, and then yung volume ng water natin, pwede natin makuha. Cross-multiply lang natin. So, ang volume ng water natin, it will just be 55 grams divided by 1 gram per cc. So, obviously, it will just be, lang din, 55 cc or centimeter cube, lagay ko dito, no? Okay, so pwede na nating maibigay, no, yung volume ng voids. Again, ang volume ng voids, equal lang siya sa volume ng water. So, obviously, ang volume ng voids natin, it's just 55 centimeter cube. So, ito na yung, unang pinapahanap sa atin. So, this is the volume of voids. Ito yung pinapakuha for letter A. Okay. Now, para dun sa next na pinapakuha sa atin, ito ay void ratio. So, again, una mong isipin sa pagkuha sa kanya is yung general formula niya. Ano ba ang general formula ng void ratio? Ang general formula niya actually ay volume ng voids over volume ng soil solid. Yung volume ng voids, wala tayong problema kasi nakuha na natin yan. Okay, eto ngayon yung problema. Paano natin makukuha yung volume ng soil solid? Actually, pwede natin ito makuha kasi meron din tayong total volume na given. Eh di ba ang natin, total volume natin, yan actually ay volume ng soil solid plus volume ng voids. So kung may volume ka na ng voids, may total volume ka na, no, pwede mo makuha yung volume ng soil solid. So gawin natin. Ang total volume natin ay 104. Ang volume ng soil solid natin, yan yung hinahanap. Yung volume ng voids natin, nakuha na natin, which is 55, okay, centimeter cube. So pwede nating makuha yung volume ng soil solid. So it's just actually 104, i-transpose na lang natin, minus 55.
No, 104 minus 55, that will just be 49. So ito ay 49, anong unit nito? Centimeter cube. So from here, pwede na natin maibigay yung void ratio. So ang void ratio natin, ang volume ng voids natin ay 55. Okay, ang volume ng soil solid natin ay 49. Naku, mukhang lalagpas yung ano natin, yung void ratio sa 1. Sige. So 55 divided by 49, it will be 1.1224. 5. Sige, dahil natin. 1.1224. Okay, so ito na yung ating void ratio. Okay, ngayon interpret lang natin, no, ba't siya lumampas sa 1? Di ba usually ang void ratio, siya, less than 1, tama? So sa mga cases na lumalagpas siya sa 1, ibig sabihin sobrang tubig nung lupa, no? Which is, yun nga, makikita rin natin nga, no, dun sa mga data natin. Ang laki ng total mass niya, no, compare dun sa dry mass, no? So ibig sabihin sobrang matubig talaga yung soil sample natin. But anyway, so okay na tayo kay E. So okay na tayo kay VV. Ito na, dito na tayo kay GS. Okay. Ngayon si GS, paano natin siya makukuha? Ang general formula ni GS, density ng soil solid over density ng water. Okay, hindi natin makukuha yung density ng soil solid kasi wala naman tayong actually meron tayong volume ng soil solid. Mukhang pwede. Sige, so using the general formula ng GS, sige. So ang naiisip ko kasi kanina, i-GWES na lang no? Pero kung gagamitin natin general formula ng natin, ng GS natin, ang general formula for GS actually ay density ng soil solid over density ng water. Okay, ngayon yung density ng soil solid, take note, hindi yan, hindi yan equal sa density dry or dry density. Okay? So, ang formula natin for density ng soil solid, it's actually mass ng soil solid over volume ng soil solid. Wherein yung volume pala ng soil solid, nakuha na natin, di ba? So, pwede nating makuha ito. Sige, so gawin natin ito. So, ang density ng soil solid natin, ang mass ng soil solid natin is yung mass ng dry soil, which is 117 grams. And then, yung volume ng soil solid naman natin ay 49. So, pwede natin makuha ito. Ang density ng soil solid natin ay 117 divided by 49. So, it is 2.38. Okay, 776. So, ito ay gram per cc. Okay? Sige. So, mula dito, ayan, pwede nating maibigay yung natin, yung GS natin. Okay. So, solving for our GS, it will just be density ng soil solid, 2.38776 grams per cc. Tapos, ang density ng water, constant lang yan, na 1 gram per cc. So, obviously, ang GS natin, it's just 2.38776. Okay. Yung una ko actually naisip na gawin dito is yung GWES na lang. Oo, sige. Pakita ko rin sa'yo yon, no? Yung pagkuha nung GS natin using yung GWES, no? Kaya lang kakailanganin din natin dito yung no? Water content. So, using yung GWES, yan ay established na formula or derived formula. So, kung meron tayong degree of saturation na 1, meron tayong value ni E, okay? Tapos yung water content, pwede nating makuha actually ang water content, no? Ang water content natin, no, since meron tayong mass nung saturated soil, yung mass nung dry soil. So, pwede natin makuha yung water content. Ang water content, ang general formula niyan ay lang yan, mass ng water over mass nung soil solid or dry soil natin. So, it will just be yung total mass. Actually, nakuha na natin mass ng water. Diretso na natin, no? Yung mass ng water natin ay 55 grams. Tapos mass ng soil solid natin, kasi mass ng soil solid, 117 rather, 117. So, ang water content natin, sige, sulat ko dito, yan ay 55 divided by 117. So, ang water content natin, 0.47009. So, hindi ko na siya i-percentage, no? Para yan na yung recta na ipa-plug in natin dito. So, gamitin natin tong GWES. So, GS ang hinahanap. Ang water content ay 0.47009. Yung void ratio natin, yan ay nasolve na natin 1.12245. And then degree of saturation yan natin, di ba, 1 lang yan. So, pwede natin makuha dito yung GS. So, malamang dapat ang lalabas din dyan is yung 2.38776, no? So, pindot natin. So, GS
0.47009. Okay? Actually, pwede naman natin itong hindi na i-ship solve, no? Sinip solve ko pa. Ayan. But anyway, sige, 1.12245 times 1. Okay? Sinip solve mo pa. Ayan. So, ito rin yung lalabas, no? 2.38773. Okay. So, nagkaroon lang ng konting discrepancy, no? Kasi mga putol-putol na rin yung values na itong mga to yung mga ginamit natin. No? So, ayan. From here pwede mong gamitin either ito o kaya ito. So, alin man ang iyong kung saan ka mas madadalian. Ayan. Okay. So, ito na yung solution para dito sa problem na ito. I hope na mas klaro ito, no? Ayan. Thank you.